unti-unting lalamon sa isang cheater nang hindi nila inaasahan. Number 1, ang alingaw-ngaw ng konsensya. Akala niya malaya na siya kasi wala nang nagbabantay o nagtatanong sa kanya. Pero hindi niya alam na dun niya palang maiisip ang lahat. Sa tuwing mapag-isa siya, maiisip niya kung paano mo siya minahal at inalagaan sa kabila ng kakulangan niya at kung paano niya sinira ang inyong relasyon. Number 2, sinayang ka niya. Ginamit ka niya bilang sandalan habang naghahanap siya ng panandaliang saya. Pero ngayon na sinukuan mo na siya, marirealize niya na ang bago niya ay panandalian lang. Walang magtatagal sa kanya gaya ng pagtsatsaga mo. Nawalan siya ng taong totoong nagmamahal sa kanya. Number 3, ang multo sa sarili niyang gawa. Ito yung pinakamatinding karma para sa mga manloloko. Kasi nagiging paraning siya na baka yung ginawa niya sa'yo ay gagawin din sa kanya. Kaya hindi rin sila nagiging masaya sa ipinalit niya sa'yo. Number 4, akala niya kapag maghihiwalay kayo ay habang buhay kang iiyak, maghahabol at mawalan ng direksyon. Pero ang hindi niya alam na ang pag-alis mo sa relasyon na yon ay magiging susi para mabuhay ulit ang pagpapahalaga mo sa sarili mo. At kapag nakita ka niyang mas masaya, mas matagumpay at mas mapayapa ang buhay mo nang wala siya, dun siya manghihinayang kung ba't kanya sinayang. Ang karma ng mga cheater ay hindi nangangahulugan na may mangyayari sa kanilang masama. Ang totoong karma, habang nabubuhay sila, araw-araw nilang maiisip kung paano nila hinayaan na mawala ang isang tao na handang magmahal sa kanila ng totoo at magsakripisyo, habang ikaw ay unti-unting nabubuo at nagiging masaya ulit.